Hindi naman kapani-paniwala itong 18 ito. Sino ka na magsasabi? Hindi mo tungkulin na magpasya ka, hatulan mo sila. Ang tungkulin mo lang, tawagin mo. Para sila mismo ang magpahayag. Hindi mo tungkulin magtakip ka. Hindi yun ang tungkulin mo. Hindi yun ang inaasahan ng taong bayan. Tingnan po ninyo nangyayari. Ako po ang kanilang minamasama. Lahat po na kahit kaliit-liitang butas gusto niyang hanapin para daw tanggalin nila ako sa Senado. Para wala nang magsabi sa kanila. Para wala nang lumaban sa kanila. Correct. Siguro, ang nakikita nila sa akin, tinik sa kanilang lalamunan. Tama. Totoo po yun. Talagang tinik ako sa lalamunan nilang lahat. Yes. Tama po. Hindi Salamat po po. pwedeng hindi natin ilaban ang kapakanan ng bayan. Salamat po. Tingnan po ninyo ngayon ang nangyari sa ating bansa. Nagkakagyera na po sa ibang panig ng daigdig. Dito sa bansang Korea, alam po ninyo, isang araw lang po ako, nagtanong-tanong ako eh. Alam po nila kung paano nila gagampanan ang tungkulin nila sa mamamayan nila. Hindi sila apektado sa supply ng langis. Hindi. Isang araw lang pero nakapag-adjust silang lahat. Alam po ninyo kung magkano na ang diesel sa ating bansa. Alam po ninyong lahat. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Kung magkano ang gasolina, alam po ninyo, hindi ko nasasabihin sa inyo. Wala silang plano. Nangyari ang problemang ito sa harap pa naman ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po lalo tayong nahihirapan. Hirap na hirap po tayo ngayon. Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. Tama po. Hindi pa natatapos ang kanilang Grabe administration. pagnanakaw. 18 trilyon na po. Kaya po, Nakakawakan. sana ang pagpunta ko rito, magkukumustahan lang tayo eh. Kaya ko sanang magbalita sa inyo ng mga negatibong nangyayari, pero alam ninyo kahit hindi ako magsalita. Ang gusto ko lang sana, kumustahin ko kayo. Kung pwede ko lang kayong yakapin, yakapin ko kayo na. Alam ko po ang ginagawa ninyong kabayanihan para sa ating bansa. Alam ko po yun. Alam ko po kung gaano kasakit iwanan ninyo ang pamilya. Alam ko po yun. Ngunit sila, parang hindi nila. Parang hindi nila. Ngayon wala na siyang ginagawa. Kung hindi maghanap ng butas, tatanggalin daw po nila ako sa Senado. Hindi pwede. Hindi pwede. Naghahanap po sila ng wala po siyang maibutas. Naghahanap ng butas. Isipin nyo, gumawa ng kasinungalingan. Gumawa ng splice video para lamang makagawa ng isang pangungusap na sinabi ko daw, ako daw, meron daw tayong teritoryo sa ating bansa na pinamimigay ko raw sa China. Naniniwala pa kayo doon? Hindi po. Hindi. Yan po ang ginagawa niya ngayon. Punta na siya ng punta sa mga Kita namin istasyon yun. na radyo, sa television. Sinungalingan. Sinasabi niya si Marcoleta, traidor yan. Siya po ang gumawa, no? Siyang gumawa. Hinamong ko siya ng harapan. Harapan. Ayaw naman niya ayaw niya ng harapan. Ang gusto niya, doon lang siya sa television. Doon lang siya sa radyo. Pagkatapos sasabihin niya, Kasi sinungaling. lalaki ako. Period. Tingke. Alam po ninyo, lalo na po kayo mga kapapaisan. Yung lalaki, hindi niya na sinasabi. Hindi niya sinasabi. Malalaman mo na lang, hindi magsasalita yan. Alam mo na, lalaki. Tama. Eh, ba't kailangan sabihin niya? Macho ako, sabi ko. Tingke. Huwag na ninyo sampansinin. Gagawa siya ng lahat ng paraan para akusahan niya ako. Gagawa, mag-iimbento. Ayaw niyang humarap, pero mag-iimbento. Tama po. Ganun na po ang senador niya. Ayaw ko nang banggitin ang pangalan niya. Kilala na namin. Gusto niyo ba sabihin ko yung pangalan niya?
Kilala na po namin. Walang kwenta. Kilala na mga tao. Napakasaya ko po. Nakita ko kayong lahat. Woo! Salamat. Huwag po kayong mawawalan ng loob. Laban lang. Huwag kayong mawawalan ng Daming pag-asa. tao rito, guys. Si Tatay Digong nandoon sa The Hague. Ngunit, alam ko yung tao, kayo pa rin ang iniisip niya. Wala na ako nakilalang taong katulad niya. Ako po, sinadya ko ring puntahan siya doon para magpasalamat ako sa kanya dahil malaki po ang itinulong niya sa akin para manalo ako bilang senador. Nakiusap po ako doon sa ICC. Sumulat po ako. Sabi ko kahit ilang minuto lang, gusto kong makita yung dating Pangulo ng Pilipinas. Hindi po nila ako sinagot pero pinilit ko pa rin pumunta. Baka sakaling kung makita nila ako na nandun na ako, nakikiusap ako sa kanila, baka naman pagbigyan nila ako. Nakatalawang araw at kalahati po ako, nakikiusap ako. Ngunit ang sabi nila, magiging po ang tuntunin, hindi nyo naman po siya kamag-anak at hindi naman po kayo kasama sa kanyang legal team. Kaya pasensya na po, hindi nyo siya pwedeng puntahan. Ang sabi ko ganito, totoo po, hindi ko siya kamag-anak at hindi rin po ako membro ng legal team. Ngunit, itong taong ito po, kailangan ko siyang makausap ng personal sapagkat ang taong ito ang tumulong sa akin ng napakalaki para maging senador ako ng aming bansa. Tama. Ayaw ko siyang sulatan, ayaw ko siyang i-text, gusto ko masabi ko man lang na personal sa kanya. Kauli-ulian, nakikiusap ako sa inyo, sabi ko. Kung hindi ko man lang siya makausap at ayaw nyo kong pagbigyan, kahit na 5 minuto lang, makawalan ko lang siya, pwede bang pagbigyan nyo? Hindi nila ako pinagbigyan. Ganun po ang nangyari. Pero hindi ako nawawalan ng loob. Ang pinanalangin ko po, sana magtagal ang buhay niya. Amen. Sana makauwi siya. Yes. Para sa ganun, kahit sandali lang, magkita kami. Nasabi ko sa kanya, President Digong, maraming salamat. Kagaya ng una tayong nagkita nung sinabi mo, ikaw ang nakipag-usap sa akin. Pinilit mo ako na lumaban ako bilang senador ng ating bansa. Nanalo ako, pinagbigyan kita. Ang sabi mo kasi, Dante, matanda na ako. Ang gusto ko darating araw, huwag sanang magtagal yung araw na yun, maging senador ka ng ating bansa. Mahalin mo ang ating bansa. Yun po ang bilin niya sa akin. Yun ang bilin niya sa akin. Alam ko po ang pagtitipon na ito ay kaugnayan sa kanyang araw ng kapanganakan. At nilalayon nyo rin na sana sa lalong madaling panahon ay bumalik siya sa ating bansa. Yes. Yes. Ganun din po yung layunin ko. Nagkakaisa po tayo. Huwag kayong mawala ng loob. Darating ang araw po. May awa ang Diyos. Nagkikita-kita tayong muli. Yes. Amen. Itama po natin ang lahat ng mali. Wala pong matatakot sapagkat ang ginagawa natin ay para sa ating bansa. Gumawa na sila ng gumawa, bahala sila sa buhay nila. Tama. Ngunit ako, mananatili akong magpapaalala sa kanila. Mali ang ginagawa nila. Kahit saan kami makarating, Mali ka kahit na. saan Totoo yan. kami makarating, lalabanan ko pa rin sila. Sapagkat kayo Kawatan, po, abusado. katulad po ninyo, kayo pong lahat na nagsasabit para sa ating bansa. Kailangan po natin ilaban ang karapatan ninyo. Ano man ang mangyari, kahit hanggang saan tayo makarating.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na po ako sa inyong mga magulang, Sino to, mga kaibigan. mga kulita, Sa guys? araw na ito, nakita tayo dito Daming sa tao. bansa nito. Salamat po, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Duterte! 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 Thank you very much, Senator Marcoleta, for your truly inspiring, powerful, and patriotic message. Your words not only bring clarity to our minds, they strengthen our hearts, affirm our convictions, and rekindle hope in the hearts of every Filipino gathered here today. In a time of noise and confusion, you remain a clear voice of truth and principle. It's truly an honor for Maisog HMPY South Korea to have your presence in this very important gathering. From the bottom of our hearts, thank you very much, our Honorable Senator Mark Coleta. May God continue to bless you, protect and strengthen you in your service to the nation. Mabuhay ating mahal, Senador Rodante Marcoleta. Mabuhay! Mabuhay! Salamat po, Senador Marcoleta. We love you po. Mic test.